Maligayang araw sa lahat ng mga estudyanteng Pilipino. Mabuhay kayo lahat. Ngayon, sisimulan natin ang bago at praktikal na pamamaraan ng pag-aaral ng Artificial Intelligence or AI. Hindi lang ito tungkol sa coding o may hirap na software. Ito ay tungkol sa pagkatutong mag-isip ng malinaw, magtanong na mas maayos, gumamit ng responsable, at gumawa ng simpleng proyekto na makakatulong sa inyong paaralan, pamilya, at komunidad. Sa dulo ng chapter na 'to, gusto kong makita ninyo ang AI hindi bilang nakakatakot or pang-eksperto lamang, kundi bilang isang tool na kaya ninyong intindihin, suriin, at gamitin ng tama. Okay, simulan natin sa tanong, bakit kailangan matuto ng artificial intelligence sa mga estudyanteng Pilipino ngayon? Ang AI ay nagiging basic skill na, tulad ng paggamit ninyo ng internet, ng email, at mga spreadsheet. Makakatulong ito sa inyong pag-aaral. It can explain lessons, can generate quiz, questions, at nakakatulong sa pagre-review. Sa inyong trabaho sa hinaharap, you can expect na gagamitin nyo ito bilang digital tools, data, and automation. Nakakatulong din ang artificial intelligence sa paglutas ng problema sa komunidad, in education, agriculture, health, at sa mga iba't ibang mga serbisyo. So ang goal natin dito ay every Filipino student should become AI creators, not only AI users. Ang artificial intelligence ay bahagi na ng araw-araw nating buhay. Maaring hindi nyo ito tinatawag na artificial intelligence, pero ginagamit nyo ito sa inyong phone gaya ng face unlock, camera enhancement, keyboard suggestions. Nagbibigay din ito ng mga recommended videos sa YouTube, TikTok, music, and shopping recommendations. For language, translation, grammar checking, captions, and chatbots. Ginagamit din ito sa school as reviewers, summaries, quizzes, and study planning. Ang part 1 ay tungkol sa AI thinking. Bago tayo mag-code o gumawa ng mga proyekto, kailangan muna nating maintindihan kung bakit gumagana ang AI sa simpleng paraan. Ang mahusay na pag-aaral ng AI ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Again, ang artificial intelligence ay teknolohiyang tumutulong sa computer na gawin ang mga gawaing karaniwang nangangailangan ng talino ng tao. Kaya nitong makakita ng patterns, mag-predict, gumawa ng content, at tumulong sa desisyon. Pero lagi nating tandaan, suporta lang ang artificial intelligence, hindi kapalit ng pag-iisip ng tao. Ipinapakita ng map na ito na malawak ang artificial intelligence. Ang data science ay naghahanap ng kahulugan mula sa data. Ang machine learning ay natututo mula sa mga examples. Ang generative AI ay gumagawa ng text, ng image, code, or ng audio. So, ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Hindi lang ChatGPT ang AI. May prediction AI, may vision AI, can analyze images and videos. It can analyze defects, recognize plants, faces, or objects. For language AI, can work with text, speech translations, at meron ding recommendation AI. So, ibig sabihin, ginagamit ang artificial intelligence sa maraming industriya. Hindi lang sa mga chat apps, kagaya ng ChatGPT. Kadalasan, ang AI project ay may cycle. Ask, collect, train, test, and improve. Nagsisimula tayo sa problema, kumukuha ng tamang data, tinuturuan ng AI model, sinusubukan ng resulta, at inaayos batay sa mali. So a good AI starts with a good questions, not with a complicated tool. So yan ang pag-aaralan natin dito. Sa part 2, tandaan natin ng AI ay natututo mula sa data. Kapag magulo, kulang, or may bias ang data, maaaring magiging magulo, kulang, or may bias din ang sagot ng AI. Data frame size, ito yung isa sa mga pag-aaralan natin pag nag-start na tayo mag-coding. So sa table, ang rows ay examples at ang columns ay details. Ang labels naman ang sagot na gusto nating matutunan ng AI.
Halimbawa, ang rows ay estudyante, ang columns ay attendance at quiz score, at ang label ay pass or fail. So, lahat ng ito ay napakadaling pag-aralan pag nag-start na tayo mag-coding. Maraming uri ng data ang kayang gamitin ng AI. Ito yung mga data types, gaya ng numbers, text, images, audio, at video. So for numbers, may mga grades, temperature, sales, rainfall, attendance. Ito yung mga pwede nating gamitin. For text, essays, messages, reviews, reports, mga questions. Images, gaya ng plants, fish, products, mga documents. For audio and video, speech, sound, classroom, or mga recordings. Kaya nagagamit ng artificial intelligence sa paaralan, agrikultura, kulusugan, negosyo, at serbisyong publiko. These are the common dataset formats na kailangan ninyong ma-recognize at pag-aaralan natin dito, gaya ng CSV, JSON, images, notebook. CSV para sa mga tables, JSON para sa mga apps at website, images gaya ng JPEG at ng PNG, notebook. Gagamitin natin either Jupyter or Colab notebook. Ito yung mga pinagsama-samang code, output at mga paliwanag. Bahagi ng responsableng AI ang good data habits. Gumamit ng malinaw na pangalan, tanggalin ng maling entries, tingnan ng missing values, protektahan ng private information, at itala kung saan galing ang data. So, these are the good data habits na kailangan natin gawin. So, dito sa part 3, ang tungkol sa tools at skills. Hindi kailangan magsimula agad sa mahirap na coding. Maaari tayong magsimula sa simpleng tools. Pagkatapos, unti-unting lumipat sa notebooks, maggumamit ng Python language at tunay na AI projects. So we will be using tool ladder for beginners. Merong 4 na level. Level 1, AI assistance. Level 2, no code AI. Level 3, ito yung paggamit ng notebooks like Google Colab and Jupyter. And the last level, ito yung Python programming language na gagamitin natin para magamit natin yung iba't ibang libraries kagaya ng Pandas at Matplotlib. Okay, let me introduce prompting. Prompt is an instruction you can give to an AI tool. Ang prompting ay isang learning skills. Ang magandang prompt ay may role, task, context, at output format. So example is you can tell to the prompt or you can state to your prompt, act as my science tutor. Or you can say, create 10 review questions. Or you can ask for context, grade 9 biology photosynthesis. So kapag malinaw ang instruction, mas makakatulong ang AI sa pag-aaral. So let's compare weak prompt versus better prompt. So weak prompt, an example dito, just explain AI. In better prompt, you can say act as a friendly ICT teacher, explain AI to grade 10 Filipino students using 3 everyday examples and 1 short quiz. So ang better prompt ay nagbibigay ng role, audience, examples at malinaw na output. Ganito makakakuha ang estudyante ng mas kapaki-pakinabang na sagot. So good prompts are specific, respectful, and checked by the students. So like I mentioned, we will be using Python programming language. Tinutulungan ng Python ang estudyante na lumipat mula sa paggamit ng AI papunta sa paggawa ng AI. We will be using some Python programming like Pandas. Ito yung para sa mga tables. NumPy o NumPy para sa mga numbers. Matplotlib para sa mga charts. Scikit-learn para sa simple machine learning models. So for our code idea, we will be reading a CSV file. We will explore the data. We will draw a chart. And then we will train a simple model. Ang part 4 ay tungkol sa responsible AI. Ang AI skills ay dapat may kasamang honesty, privacy, respeto at critical thinking. Ang pagiging mahusay sa AI ay kasama rin ang pag-alam kung kailan hindi dapat gamitin ang AI.
Gamitin ang three-check rule bago pagkatiwalaan o ipasa ang sagot ng AI. Check facts, check fairness, check ownership. Nagkakamali din ang AI, kaya kailangan pa rin mag-verify ang mga estudyante. AI can assist your learning, but your name means your responsibility. Napakahalaga ng privacy at safety. Huwag mag-upload ng IDs, password, private records o litrato ng inyong mga klase nang walang pahintulot. Ang responsible AI ay nagpoprotekta sa tao. Ito yung privacy at safety. Students must protect themselves and others online. Sa part 5, gagawa tayo ng kapaki-pakinabang na proyekto. Maliit lang na project, pero mas mabuti na ang maliit na project na natatapos kaysa malaking idea na hindi nagagawa. Ang goal ay lutasin ang isang simpleng problema ng maayos. So you will learn best when you create small things. So let's build something useful first. Ito yung mga mini projects na pwede nating gawin. Ito ay mga konektado sa buhay paaralan at komunidad sa Pilipinas, like Study Buddy, Barangay Information Bot, Image Classifier, or pwede tayong gumawa ng isang simpleng data dashboard. So the best project question is, what small problem can we solve with available data and responsible AI? So gamitin natin ang workflow na ito sa bawat proyekto. Tukuyin ang problema, alamin ang data, pumili ng tools, subukan ang output, at ibahagi ang natutunan. So, mahalaga rin ang reflection, hindi lang ang final product. So, problem, data, tools, test, and share. Sa group activity na ito, pipili kayo ng isang problema sa inyong paaralan at magdidisenyo ng AI solution. Hikayatin ang practical na idea. Hindi kailangang maging perpekto. Ang focus ay usefulness, safety, at honesty. Ang rubric na ito ay sumusukat sa inyong pag-iisip, hindi lang sa technical output. Kahit simple ang project, mataas pa rin kung malinaw ang problema, ethical ang data, honesty and testing, at maayos ang paliwanag. So in problem criteria must be clear, specific, and locally relevant. Yung data must be appropriate, ethical, and organized. The AI tools is suitable for the task. The testing, mistakes are checked and explained. And for your presentation, the idea is easy to understand. So ano yung kailangan ninyong tandaan? Simple lang pangunahing mensahe. Think, use, build, at care. Ang AI literacy ay hindi lang technical skills. Ito ay kombinasyon ng problem solving, paggamit ng tools, creativity, and responsibility. It's a combination of skills and values. We come to the end of chapter 1. Tapusin ko lang sa pagpapaalala na ang goal natin dito ay lumipat sa pagiging users ng AI papunta sa AI creators. Matuto ng AI, magtanong tungkol sa AI, gumawa gamit ang AI, at gamitin ito ng responsable. Sa susunod na session, magkakaroon tayo ng hands-on activity. Mag-start tayo ng coding. So let's learn AI, question AI, build with AI, use AI responsibly. God bless everyone.